Ngayon palakasin naman natin ang ating mga tuhod. Hindi siya madali para sa aming mga stroke pero sa mga normal, napakadali lang yan. Masakit yan sa mga tuhod namin at sa aming lower back. Makikita nyo, ini-stretch ko yung likod ko para may exercise o ma-workout din yung likod ko na apektado, yung left side. Ang ginagawa ko dyan, 10 counts and 3 set of repetition. Hindi mo kailangan pagurin yung affected side mo para makakuha ng magandang improvement. Dapat naka-program ka. Hindi mo kailangang i-push yung pain na nararamdaman mo sa bawat pagkilos habang nagwa-workout ka. Hindi naman ibig sabihin na pinagod mo yung sarili mo is maganda yung kakalabasan ng ginagawa mo. Dapat yung tama lang. Mahalaga yung tinatawag nating consistency. Kasi baka mamaya ginawa mo siya ngayon, tapos after 1 week mo na ulit siya uulitin, hindi siya magbibigay ng magandang improvement. Dapat consistent ka. Minsan talaga may araw na nakakatamad, pero dapat i-push mo yung sarili mo. Gawin yan araw-araw, kahit umaga at saka hapon. Kailangan pagurin araw-araw yung sarili mo sa pag-workout. Consistency ang kailangan mo. Dapat paulit-ulit mo siyang gagawin para maalaala ulit ng damaged brain mo na activity na ginagawa mo para mag-rewiring yung mga neurons mo sa affected brain mo. Neurons pa tawag, hindi ko sure. So, ang susi, consistency para maging maganda yung improvement and development ng affected side ng katawan mo dahil sa brain attack na nangyari sa iyo. Naalala ko pa nung mga unang beses na tinry kong gawin yan, talagang para akong nagpapakamatay. Kasi alam niyo naman, almost 3 months akong bedridden, tapos tinry kong gawin yung ganan, talaga para ka talaga nagpapakamatay. Pero dahil nga gusto ko makabalik sa dati kong mundo, ginawa ko lahat. Kasi ayoko nung para akong isang batang alagain. Kaya naman talagang pinush ko yung sarili ko para makaalis ako sa sitwasyon ng isang bedridden. At eto na ako ngayon, nakaalis na ako sa buhay bedridden.